is the fullness of your Spirit. Shekinah glory, Shekinah glory. You move, we want more. You speak, we want more. You do, we want more. You must be yung about siya, we live by faith, not by sight. So, dito sa Hebrews 11:1, napaka-ano kasi niya, the word speaks for itself that it says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, yung pagkakaroon ng faith is, the faith is a fundamental aspect of a Christian context. Kumbaga sa ating mga Kristiyano, ito yung mga pinanghahawakan natin. Ito yung mga hopes natin kasi by faith it involves having confidence in things we hope for. It's about trusting in God's promise and believing in His faithfulness to fulfill those promises. This aspect of faith requires a firm belief that we are hoping for
for will come to pass even when circumstances or evidence may suggest otherwise. So ito yung when we are in a very sad situation or yung rock bottom or yung part na lang ng life ni Job, he still have faith in God na hindi nawawala yun. Kasi even though yung lahat ng mga pahiwatig sa buhay niya is talagang uncertain at saka mahirap, but still he hold on his faith simply because he has yung hope niya sa Creator natin is He will turn around the situation. Kaya hindi siya talaga hindi siya nag-waver ng kanyang paniniwala. So, yun yung faith na hinihingi sa atin na ating Panginoon na when times go tough, we still worship Him in our storm. Yung ganun na pananampalataya, yung assurance na even what we don't see, we still have it simply because we know that our provider and our God will make it happen. So yung assurance na yon in faith, it says, it involves an assurance about things that are not visible or tangible to us. It goes beyond empirical evidence or physical proof. Kasi usually tayong mga tao, we always says that, I will see to believe. I will see to believe. However, in faith, you have to believe before you see. In things like this, yung kailangan mo munang ma-experience yung goodness ng Panginoon or yung glory niya sa buhay mo. So, you will be able to, mapalaganap mo yung gospel. Kasi yun yung mga nangyari sa mga disciples ng ating Panginoon. When He was still alive, meron pa silang mga doubts. But the moment that He died and they see the fullness of Him in His death and resurrection, doon sila talaga nagbinas dahil nakita nila yung preba at yung katotohanan na our faith as Christian is not futile due to the resurrection of our Lord Jesus Christ. So sa resurrection na yun yung nagpa-change, yun yung nagpa-turn around ng situation ng arguments ng ibang sekta na sinasabi nila na ang ating Panginoon ay never existed o hindi siya Panginoon o hindi siya Diyos. But when He resurrected, when He died and resurrected, that's the essence of being Christian, that we believe to Jesus Christ, our Lord and Savior. Kasi doon napatunayan that He conquered the death and He redeemed our souls. So, doon din natin kailangan panghawakan yung faith natin in Christ's death and resurrection. So, kaya nga always ko siyang pinaparallel ko din siya doon sa inseparable love of God. Kasi the inseparable love of God the Father to us humans, pinadala niya yung His only begotten Son, which is so difficult kasi tayo nga as human being, we cannot let go of the things that we like, the things that we want, and the things that we love. How much more kung yung nag-iisang anak mo? However, Abraham also, pinakita niya rin yung same faith na hinihingi ng Panginoon when he offered Isaac to Him. Yun yung gusto niyang obedience natin as humans. So yun yung always niya ini-impart sa atin that He loves us so much that He let us do nasty things. We have the ability to betray Him, yet we have also the ability to love Him back. So yung faith na yan, yung faith and free will natin is together siya. Kasi yan yung binigay sa atin ng Panginoon para maging iba tayo sa ibang creation niya. Yun yung nagdi-distinct sa atin, sa other creation na ginawa niya. So we are more special and more faithful kasi He gave us the free will. And the only thing that we have to do is to have faith in Him. So the free will was the ability that you can do whatever that you want, but still we know that there's consequences. However, you still have the ability to worship Him, to love Him, and ibibigay mo lahat ng glory mo din sa Kanya. Kaya, yun yung difference. Kasi, di ba always merong mga arguments na nangyayari about why did God the Father let Satan rule the earth? Bakit inalaw niya ang sin to be in this world? At saka bakit yung fallen angels na yun is dwelling within us. At kung condemn na sila, bakit hindi pa
sila tinatapon sa hell. Kasi ito yung mere existence ng love niya sa atin. So we are here on earth, dwelling with all of those temptations, but meron pa tayong yung right key, yung key na pinangahawakan natin. Because God, even though He has the key of our heart, hindi siya pumapasok basta-basta lang, as of isa hindi siya papasok, instead nagnanak siya for us to invite Him in. So it's not Him to impose Himself, but us to accept Him. So it's part of our faith in Him. So, ang dami kong na-realize kanina ng umaga sa pakikinig. So, putting the faith in practice, faith is not merely a passive belief, but an active trust and reliance on God. It motivates action and shapes our attitudes and behavior. By having faith, believers are encouraged to persevere in the face of challenges, trust in God's guidance, and live in alignment with His will, even when the outcome is not immediately visible. So, yung paniniwala, as sa ating mga Kristiyano, napakaano naman ito na, kailangan natin hindi lang pala siya, kasi may iba na ginagawa ng practice, they are being legalistic on their faith, which is hindi siya faith. Kasi kung ginagawa mo na lang siyang hobby, not coming from your heart, it is not faith, that is just your daily routine. So, ang gusto ng Panginoon is yung action natin is motivate ng kanyang, ng pagmamahal natin sa Kanya, kaya natin yung ginagawa. It's not because we wanted to please whoever is watching. So, hindi niya ma-appreciate yun. Mas na-appreciate niya na gumagawa tayo ng faithfulness towards Him or worshiping Him also in spirit and in truth. Even tayo lang, walang ibang nakakakita. Kasi yung ang nangyayari ngayon sa ating mundo, people become so, naging performers. So, ang nangyayari, always naman talaga nagagamit ang ating Panginoon in so many ways. However, this generation now, at kung mundo natin ngayon is, there are a lot of people that they are preaching that they are believers, that they believe in God, that they have faith, that they are declaring it by mouth but not by heart. So, yung puso natin ang nakikita ng Panginoon. He is judging us with our heart, not but what we do, not what we say. It's always what's the intention of the heart. So, yun yung isa ding presentation ng faith. And then, the rules of faith in Christian life. The faith is central to Christian journey, serving as the foundation of the relationship between believer and God. It is through faith that Christians experience salvation, receive God's grace, and walk in obedience to His teaching. Faith enables believers to navigate uncertainties with hope, with strength in times of weakness, and experience a peace that comes from trusting in God's sovereignty. Ito talaga totoo to. Itong last faith na to na faith enables the believer to navigate uncertainties. Ako one of the, ito yung pinaka testimony ko in life. Kasi I used to worry a lot and overthink a lot. So the moment that you realize who is your Creator, it's a matter of, and also I will reiterate again, pagkakaroon ng tao na mag-guide sa'yo is also very essential in developing our faith. We will not come in this world that andyan na kaagad, given na yung paniniwala mo. Kasi there are a lot of temptation, you will be swayed so many times, tapos pwede ka rin mapariwara. Yung kumbaga hindi tama yung mapaniwalaan mo. Nandyan yung desire, but dapat magkaroon ka talaga ng tamang foundation and fundamentals para ma-reach mo talaga yung ating Panginoon. Kasi pag alam mo kung sino yung Panginoon mo, at alam mo kung ano yung kaya niya gawin sa iyo, at na-realize mo yung goodness niya, even the reading the Word of God is not even enough sa pag-distinct kung sino yung Creator natin. Kailangan mo talaga na magkaroon ng intimacy sa Kanya. Isisik mo talaga yung pagkakaroon mo ng relationship sa Kanya. Because He will communicate to you in person. Kumbaga, yung personal yung
yung sinasabi nga nila na yung spiritual awakeness mo is personal. Hindi siya, hindi siya inimpose sa'yo ng pastor, hindi siya inimpose sa'yo ng congregation. God will come to you in an experience of personal, personal awakening and personal touch. He will come to you and you will hear Him personally, hindi dahil sa sinabi nila. Although there are factors na mag-lead sila to Him, but the main fact is you wanted to seek Him is the most, yun yung pinaka-essence ng iyong faith. Pag ikaw mismo ang nag-seek sa Kanya, kasi maka-found siya. Kumbaga, we are found because He found us, but we have to seek Him. So, yun yung ng faith. The essence of Hebrew 11 underscore that the faith is not based on what I see or proven, but on the deep-seated confidence in the promises of God and the steadfast assurance in the unseen realities of the spiritual realm. It calls believers to trust in God's faithfulness even when circumstances may not seem uncertain. So always talaga na pag kasi madaling mag-demonstrate ng faith when you have everything. Yung pinaka-test mo talaga is when you have nothing and when you are reaching to your rock bottom. Kung siya pa rin ba yung pangahawakan mo. Kasi maraming illustration at saka maraming passage sa Bible that na magbibigay sa atin ng yung sinasabing guidance o magbibigay sa atin ng wisdom. Kasi Bible itself is not only a book, it's also a history, it's also a way of life, it's also yung sinasabi nating fundamentals of our attitude and character. Kasi nasi-shape niya, nag-mold niya. Dahil nga, siya yung parang para siyang, yung kumbaga sa kung sa TV pa, siya yung manual. Ang Bible is our manual in our moral life. Kasi nga, we are here in the world na meron tayong entity na nakapaligid sa atin, that we are given the will, the free will, and as a human being, we have the ability to do good, and yet we have also the ability to do worse things to others and to the things surround us. So yun yung pinaka-essence natin as humans that angels doesn't have. We have the redemption simply because we have the temptation around us. However, angels doesn't have those things. Kaya when they deliberately rebel to God, they will never be redeemed. Kasi wala silang temptation na napagdadaanan. And they know that He is the omniscient, omnipotent God. So tayong tao, kaya siguro nainggit sila sa atin because we are so beloved. We are so yung special. Kasi nga we are molded and created in the image and likeness of our Father and our Creator. So, ganun tayo ka-special. And the only thing that He wants us to have is our faith to Him and to be obedient on all of His commands and all the things that He wants us to do. Obedience lang yung ina-ask niya sa atin. Kaya yung sinasabi, obedience is better than sacrifice. So, we have to trust our Lord God and Savior in every aspect of our lives para makita natin yung fullness niya sa buhay natin. Kasi the moment that we demonstrated our faith on Him, He will also create yung fullness ng buhay natin sa presence niya. Kasi yun nga sinasabi, there is always reward. Kasi nga, yung fundamentals ng moral life natin is created by our obedience. Hindi naman dahil kailangan talaga yan siya within the realm. It happens and it is existing. Kasi tayong mga tao ay may moral na inaabay na ibinigay sa atin ng ating Creator. So dyan magsisimula ang pag-ano natin ng faith. Pag-develop natin ng faith. When the circumstances is hindi maganda towards you, walang happiness, wala, it's all sorrow, yet we still have the ability to trust Him. Yun yung talagang pinakaano ng faith. At yun yung tinuturo always sa atin, diba, na when things go tough, when things go wrong,
just always remember na it will come to pass and you're an overcomer. Kasi ang nangyayari ngayon, people believes and have faith on themselves rather than having faith in God. So kaya depression comes, anxiety comes. Kasi pag ginawa mo ang faith is ginawa mo lang siyang nakakontext sa box at ginawa mo ang Panginoon is just in a box, then wala ka talagang makukuha superpower dahil nga tinitingnan mo na yung mga angles ng capability and capacity niya. So kinuntain mo yung kapasidad ng ating Panginoon to overthrow everything. Kasi siya ang creator natin eh. But this is what humans yung fall. Kasi nga hindi natin pinaniwalaan yung ating creator na ginawa niya nga yung kung anong meron tayo ngayon. He made us a wonderful earth, yet hindi natin siya mabigyan ng faith na kaya niyang i-change yung life natin, even if it's so sad or hindi, wala na tayong ganong faith. Yun yung gusto dapat yun yung ibalik natin. And it will only blossom at saka magpo-foster yun pag ito is ipinunla kapag yung yung bata pa. Kasi when you realize that you are mature enough and you are kasi ang nangyayari ngayon, yung mga nagkakaroon ng faith, when they were young, walang faith, ginagawa lahat ng mga nila, and then later on, sad to say na baka hindi rin sila hindi rin maka-recover dahil masyado nang na world na nahawakan ng mundo, kaya tapos hindi na nagiging na rin ang pagtawag sa Panginoon, nagiging weird na according to the Gen Z, so hindi na siya essential, while on the old days, it is forthcoming na kailangan ang faith natin is nasa Panginoon lamang. But as the technology progress at ang mundo ay nagpo-progress, nawawala na tayo ng faith. We don't have faith in humanity and we don't have faith in our Creator as well. So, yun lang ang ko dito sa faith na kasi ito nga yung sabi niya. Now, faith is a confidence of what we hope and for the assurance about what we do not see. So, kailangan natin always i-practice ko sa ating sarili na merong mga things na hindi natin nakikita yet it will happen. Yet it will become a big impact in our life na mag-change sa buhay natin. Kasi, yun ang promise ng Panginoon niya. Pag sinabi niya, ibibigay niya. At marami pang verses sa Bible about faith. We have Hebrew 11:6, it says, "And without faith it is impossible to please God, because everyone who comes to Him must believe that He exists, and that's the reward those who earnestly seek Him." So kung sinisik mo siya, matatagpuan mo talaga siya through faith. And then in Matthew 17:20 it says, He replied, "Because you have so little faith." Ito na yung sa panahon ng Jesus. Ito na sa yung personal interaction niya sa mga disciple nung bumabagyo ayun, sa mga. Truly I tell you, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, "Move from here to there," and I will move. Nothing will be impossible for you. So, itong itong line na to na faith can move mountain, totoo talaga to kasi yung cancer nga kaya niyang walain kahit pa stage 5 na yan or you are already dead, He can bring you to life. So, walang imposible sa Kanya kung meron ka talagang faith. And then, itong sa Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer," ito applicable sa atin ngayon sa prayer meeting. In prayer, believe that you have received it and it will be yours. So, tayong mga believers at tayong mga nananampalataya, at lalo na tayong mga nasa prayer meeting, pag nag-pray tayo, dapat yung heart talaga natin is doon na sa cleaning na natin yung prayer natin. Kasi kung may doubts tayo, of course, sa pananampalataya mo pala, kung doubtful ka na, hindi talaga mapupunta sa iyo yan. Tapos magtatanong ka kung bakit hindi nangyayari yung pinag-pray mo. So, you better ask yourself if you doubted when you pray. So, pag nag-pray tayo ngayon, claim na natin na it's already there. In Romans 10:17,
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Romans 10:17. And in Corinthians, 2 Corinthians 5:7, di ba sinabi mo kanina? For we live by faith, not by sight. And ito yung kanina na inanong ko sa prayer ko na. In James 1:6, when you ask, you must believe and no doubt. Because the one who doubts is like a wave in the sea, blown and tossed by the wind. So, useless yung pananampalataya pag pray natin kung half-hearted. Dapat, kasi nga sabi ng Panginoon, he doesn't want to lukewarm. Gusto niya yung mainit. Kasi pag lukewarm ka, hindi yung power. So, yun lang po ang exhortation ko for tonight about faith. Verse dapat pasok pa sa mo. Gusto ko yung kay James eh. Talagang yung mga double-minded, yung mga doubtful na mga tao, hindi tumatanggap. So, we are not judging, but we are just witnessing those people who kept on praying and kept on begging. Hanggang ngayon wala ka. But naman, Lord, the question is, hindi bakit naman, Lord. The question is, how is my faith? How is my believing? Kasi ang sabi, your receiving depends on your believing. When you believe with all your heart, kasi sinabi, di ba, say to this mountain, if you have a faith like a mustard seed, say, so nandun yung confession, say to this mountain, and believe with all your heart na Panginoon. Talagang may pattern ang Panginoon eh, para matanggap mo yung answer prayer mo. Hindi po pwedeng faith lang. Kailangan merong confession, which is yung pag nagpa-pray ka, sinasabi mo. At ano yung kino-confess mo? Yung word niya. Hindi yung gusto mong mangyari. Yung word niya. So gusto mo na mapagpala ka at i-declare natin, Lord, you said, according to your richness in Christ, you're going to provide for me. And Lord, I need this. So yun yung confession. So, pangatlo doon, sasabihin mo siya na, sabi doon, una, have faith. Pangalawa is say it by confession or by prayer. Ang pangatlo, believe with your heart. So, ito yung pag sinabing believe with your heart, without doubt. Ito yung sinasabi ni James, without doubt. And it shall be unto you. Ano man ang stiluhin mo ay mapapasa iyo. So, faith really works. Kasi yung faith noun siya, di ba? But yung word na believing is an action. It's a constant word. Sabi nga nila, you can keep on confessing without faith. Marami tayong nakikita, di ba? Na yun yung naniniwala ka sa Panginoon, mahal ko ang Panginoon. Pero, ang totoo, wala naman talaga silang pananampalataya. Marami dito eh. Di ba yung mga lahi dito? Ay, mahal namin si ano. Yun nga yun yung original na sinasabi mo. Kailangan yung words mo has to be inclined sa puso. Kasi kahit pa mag-incline yung words at saka yung action, kasi may mga tao na magaling na talaga sila sa pagiging artista. They becomes their way of life. So, alam na nila kung paano i-demonstrate the words and then yung action, like narcissist and psychopath. Magaling sila. But, ang difference is that God is omniscient, omnipotent, and all-knowing. So, makikita na kung ano yung laman ng puso mo. Yeah, ang Panginoon nakikita niya, di ba? Tayo naman bilang tao, since hindi tayo all-knowing, ano yung ebidensya na masasabi natin is really walking faith? Yung fruit niya. Yun yung bunga, yun yung ebidensya. So, kung ang prayer niya is nasasagot, then yung tao niya diba? Kung nakikita mo yung nagiging pasensyoso siya, diba? May pagbabago. So nakikita mo yung faith niya is buhay. Kasi hindi pwedeng meron kang faith na wala kang action. Sabi nga, faith without action is dead. So yun po, I'm so blessed na ewan ko masyado ko nagiging in the Sige, Daddy.
Yeah. Yun nga, isa lang po sa Maganda ba sa inyo yung translation mo sa'yo? Hebrews 11:1, bakit ba? Ano yung translation mo? NIV yung akin. Sa'yo, Sa'yo. Yung madalingan. Yung madalas mo ginagamit. faith is the confidence of what we hope Anong for. version yun? NLT yata yun. Hindi na sabi mo magandang binabasa mo lagi. ERV. ERV yung easy to read. Oo. Sige. Pakibasa mo. Basahin ko muna to kasi tinignan ko kanina sa ERV yung we walk by faith not by sight. Sabi ko napakalinaw. We live by what we believe will happen and not by what we can see. Learn, no? Sige, hanapin natin itong sinahan nila. Hebrews 11:1. Ayan. Faith is what makes real the things we hope for. Faith is what makes real the things we hope for. It is a proof of what we cannot see. Sige. At iba rin kasi dito sa GNP. Anyway, habang nag-exercise si Ate Ron, iniscan ko yung Hebrews 11. Ang sabi kasi ng author, mostly kasi ang sabi nila author ng Hebrews si Paul. Si Paul ang sabi nila. Ako si Peter Paniwala. Yan ang pinaka nila. Ngayon, ang maganda kasi ito, kung bakit binanggit ng author, ito patungkol sa faith. Kasi yung taas niyan, yung nauna, mga pagsubok yan eh. Ito yung mga talagang mga matatapang. Pero nakita ng author, unti-unti nagpe-faith. Kasi suffering, parang prisoning, parang lahat ng doon. Kaya nung nakita ng author sa dali, parang nanginginan. Binaksan niya na itong yung topic ng 11, after ng those things. Binaksan niya yung faith. Of course, binanggit niya ng ating kapatid na chapter 11, verse 1. Pero look at, if you try to continue reading the whole chapter of 11, sino-sino yung binanggit yan? Una-una binanggit si Abel. No? Pangalawa binanggit si Enoch, si Noah, si Abraham. Sino pa yung binanggit dito? Binanggit ko si Isaac, si Joseph, si Moses. Meron dito yung babaeng patut na nakita sa kanila. Opo, meron pa yan. Ngayon, despite ng mga binanggit ng mga great yung great mga great man, mga great faith ng mga tao na ito. So, faith. Yan nga, Hall of Faith. Ang binanggit niya yun ang sabi niya, despite maraming binanggit sa'yo, sabi niya sa 32, shall I go on? Gusto mo ba ituloy ko pa? Sabi niya gano'n, there's not enough time for me to speak of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, napakadami. So nangangulugan, hindi pa ba enough yung encouragement na binanggit ko sa mga tao? Kasi ito, mga nalulubok na sa kanilang pananampalataya because of the suffering. Binanggit nga niya, pero wala kayo na yung because of the suffering, ginakala, nakastad yung firm mo, nakatutok sa ano. Ito mga taong ito, hindi ganun nangyari. Kaya pinaalala sila ng author, look at all those yung mga hall of fame sa mga pananampalataya. Ito mga taong ito, kinusider na righteous sa ating Panginoon, kinasiyahan, at talaga naman kaya, parang inakap ng Panginoon. Bakit? So, maganda ng kanila kung pananampalataya. So, maganda talaga yung pananampalataya. In fact, tatlong araw na ata namin ini-execute yung pananampalataya ito sa ano. Kasi napakalaga ng faith sa bawat sa atin. Sabi ko nga nung sa aming video, sa aming exhortation, yung kung suffering, pain, crisis, problems, sometimes yung worry, andyan lagi yan, part ng buhay po natin yan. Hindi lang yung mga unbeliever, even us na mga believer, even mga nandinig ko sa ating Panginoon. Now, the common factor, ito mga problema na ito. But the difference is how the people will treat that kind of situations. So, magitan ng pananampalataya. Doon nag-iiba kasi yan. So, pag ginamit ko yung pananampalataya mo, definitely, iba yung magiging resulta doon sa taong the same na nakaranas mo ng mga problema po natin. Kaya napakalaga na lagi pananampalataya po natin. Kaya sabi ko lagi, yung ating faith, inilalagay ko yung above ng ating consensus. Kung pagod ka na, kung nasasaktan ka na, gamitin mo rin pananampalataya mo because it's about the power of senses. And definitely makikita po natin yung magandang purpose na natin kung Lord's power. Gusto kong binanggit dun sa unang video ni mga Hall of Faith. Full of faith.
na mga tao. Si Rahab, Isa kasi siya yung nagtago sa mga spy. hindi siya Udyo. Oo, at hindi siya tama, hindi siya kamiyembro ng mga Israelites. Pero because of her faith, at nakita sa action niya, yung faith niya, tinago niya talaga yung mga tao. Kasi pagka nahuli ako, di ba, patay ako. But then nandun yung faith niya, kasi naririnig niya na eh. Kasi yung lugar ng Jericho, at saka siya, ano siya, di ba? Ano din siya, prostitute din siya. So, siyempre, sa mga customer niya, mga nagpukwento na po yung Diyos ng mga Israel. Sabi niya, grabe talaga makapangyarihan. Hindi talaga sila mag-api-api. Ang lahat ng mga tinutahan ng mga bansa, talaga namang nasasakot. So, naririnig niya na to. So, by hearing that, nagkakaroon siya ng faith dun sa Diyos ng mga Israel. Kaya talaga faith comes by hearing and hearing the word of God. Okay. Pagka sa verse ni Ate Rona, sinabi niya yung sa 17, yung sa 18 naman, yung by hearing and hearing. Kasi, nung makausap niya yung mga narinig ko, sabi niya na ibibigay yung bansa natin sa inyo ng Panginoon. Kasi nag-uusap yung mga yung mga sundalo. Napakagaling pa. So, yung nagiging faith niya doon sa Diyos na buhay, hindi actually doon sa spy na nangako sa kanya na mister sila. But yung faith niya, tingnan mo to, kahit sino ka, kahit anong klase ng kasalanan ang nagawa mo, gano'ng kapababa sa lipunan. But when you put your faith in the Lord Jesus, ganun na lang yung ganun na lang yung pagdiligtas na gagawin sa'yo. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon, ano? So, at saka, hindi mo kailangan talagang mag-exhort ng maraming effort. Kailangan mo magbasa ng maraming Bible, kailangan mo magdasal ng 10 Ave Maria, ng, di ba, yung mga ginagawa ng ibang mga religion, by works. Kaya tayo, di ba, Ephesians na, di ba, chapter 2, verse 8 and 9. It is by grace through faith, not by our good works. Para wala na po tayo ipagmula. So, dito natin makikita how good yung Diyos na buhay, na yung paniwalaan lang natin by faith, na siya na yung kumuha ng penalty na dapat na tayo yung makakaranas. Kasi kung tutusin mo, talagang grabe ang kalabas na ngalan natin lahat. Wala naman siguro hindi nakastangan sa Panginoon. At ang katotohanan hanggang ngayon, di ba? Ang kasal, pasaway pa rin tayo. At saka number one na demonstration of faith, even Jesus Christ demonstrated his faith to the Father. Siya talaga yung pinaka-essence ng faith. Kasi yung obedience niya, and even the question sometimes they do that faith. Kasi yun yung sabi ng Panginoon. At gagawin niya dahil sinabi ng Panginoon. Sinabi ng God the Father. And yun yung gusto ng, yun din yung isang interpretation na pinakita niya as human. Kasi yung time na yun, he is a full human na capable to sin. But instead, inano niya pa rin na kumbaga sinarpas niya, kaya yung he come not to abolish but to surpass the law. Kasi even the deepest demonstration of faith siya ang nagpakita. Dahil ang redemption natin is through His blood. And pinaniwalaan niya yung sinabi ng Ama that He has to be scorned and He has to die for our salvation. So, doon pa lang, ang faith na pinaka-demonstrate ng Jesus Christ sa ating hari is talagang hindi matitipag. So, sa ano na lang, dyan na lang na form. Mas makita natin na kung ano ang resulta ng faith. Kasi nga sabi doon sa exhortation na ang faith is hindi mo makikita. Malalaman mo na lang pag na-experience mo na siya. Hindi siya tangible. Hindi siya tangible na makahawakan mo. Hindi siya things na may cause and effect. Although cause and effect pa rin siya, pero it's more on spiritual. Yung nasa highest context siya. Hindi yung pag ginalaw ko to, ang ano niya is action. There's action, there's reaction. But faith is more than that. Kasi hindi siya kayang tubasan ng trabaho. Kasi yung may mga situation talaga na hindi na natitest ng ano natin, ng utak, ng isip, ng
infinite, hindi mo talaga makikita yung goodness na infinite siya eh. Eh, gusto ko talaga yung trilogies na explanation. Kasi, alam mo yun, basag ang mga scientific ko dun. Yun yung Germany. So, sa akin naman ay ito hindi ko pwede kuray sa isipan ko kung paano ko nagkaroon muli ng paniniwala na paniniwala kaya na may pagsasagawa dito. Hindi ko pwede pagwalingan. Sa kabila na nag-backslide tayo. So, nung nag-backslide tayo, pinaro tayo bigat at salamat sa pagpapalo bigat at muli natin muli ko pinanap muli ko na i-walk out ang pananampalataya ko kay God at muli pinakigos ni God ang Holy Spirit sa akin. At nung sa naging patuko natin, nawalan tayo ng trabaho, nawasak ang pamilya, but hindi hinayaan ni God na makapagpatuloy tayo ng buhay. At nung yung papunta ko rito, may binanggit ako kay God din. Yung ingatan niya ako sa basa pupuntahan ko, pagkakatiwala ko sa kanya lahat. Kaya safe yun ang puntahan ko, yung mismo, hindi ko pa alam kung narapagan ko kayo magiging work ko. So, after that, nung nag-pray ako, sabi na, inano sa aking isipan, glimpse na kita, ibig sabihin, i-extend yung blessing. So, yun hiniling ko kay God. Lord, na-English niya na ako, niremind sa akin yung walang buwan na wala akong trabaho. Parang hindi na ako ng kapatid ko. Tapos yung anak ko, wala na akong may isa-pulta kasi nagpapayaw sa kumpanya. So walang buwan na tingga ako sa Pinas. So laking pasasalamat ko kay God. At doon sa pasasalamat ko, hiniling ko kay God. Lord, na-ibig niyo na ako. Lord, gamitin niyo rin po ako. May isira ko din yung blessings sa papa ko. Nangyari. Sa paano pangyayari? Hindi ko alam na ginawa niya kung maging activate sa kapwa ko. So, ibig sabihin, hindi na kasi tayo nakakapatulong sa financial, but sa karunungan na ibibigay sa atin, God, knowledge and wisdom, hindi ka ibibigay. Doon niya ako ginagalit. Kasi hindi ko akalain na yun pala ibibigay sa atin, hindi God. So, ibig sabihin, once na tayo nakikipag-talk ng heart to heart, sabi nga natin na mas maganda makipag-talk ng private, but makikita ito in public. Magiging output niya, magiging public. So makikita sa iyo ito. So, sabihin, na ipagmamalaki natin si God sa buhay natin. Si talagang rumirima ang kapangyarihan ni God sa atin. So, ibig sabihin, yung patuloy tayong pinupuyos ng pag-ibig niya. Kaya patuloy natin hinahan. Kaya nung napunta ko ng Riyadh, hindi ko kay God, naway makasumpong ako ng panambahan dito sa Riyadh. Makapagpatuloy pa ako sa inyo, makapagpanambahan, makapakinig ang mensahe. Tinupad ni God. Sa paraan, ginamit ni God si Kuya tayo, yung in-invite ko dito, siya ginamit ni God, nag-Bible study kami sa room niya. Natigilan yung nagkaroon ako ng part-time job. Tapos nung wala na yung part-time job ko, hiniling ko ni God na naway makatuloy ang makapaghanap ng paano ba? Nung nakapaghanap ko ng paano ba, may sinisabi sila na tatawad sa pamagitan ni Kuya ko. Lahat ng mga taong yung ginamit ni God ay nagpapasalamat ako sa kanila sa pamagitan ni God. Kaya ako napunta rito at nagpapatuloy. So, sa ating kasi ginagano sa atin si God na nakaluluwa para maibahagi niya na ibahagi sa atin. So, kaya malaking pasalamat natin kay God. Sabi nga ni God hindi kasi pinakamit sa akin ay ibinigay ko na sa inyo. So, ayun, maraming salamat kay God at lalo kayo nga maging patuloy niya kung piyasin ang nakailan yung pag-ibig. Kasi wala tayo na sinisig natin yung pag-ibig niya, lalo tayo natulog. So yung magiging hagdanan natin para patuloy. Kaya din sabihin, lahat na nagbibigay ng kasiyahan sa atin sa mundo nito ay yung guilty natin nawawaksi at nasusunod natin yung naisipagawa sa atin. Kaya kung doon sa mga sinasabi na hindi sila naniwala na namatay sila sa
natin para sa kaligtasan. Kung titingnan natin yung krus, wala na yung kinis, di ba? Pastor, may sinasin akong narito. Lagi siyang hawak na krus. Yung ano, Tinatanong kung totoo, di ba yun? Yung may ano dito, yung may Pero ganyan. titingnan ko yung krus, walang tao. Walang tao, walang mga... Kaya yun ang, kaya walang tao, ibig sabihin, buhay si Lord Jesus kaya sa atin, natutunan na nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, ganun din si Pastor Bini Barke, lagi sa may kuspili, pero wala siya na, pinaliwanag din. So, salamat din sa mga tao na, siyempre, yung totoong papasakop sa kaigan, kasi ang mundo talaga natin ay napaka-restricted na tayo. Kung binababalikan ko yung mga nakaraan, mas masarap ang mabuhay. Kasi nakatraining ka kay God eh. Wala kang kagaya nito, ang dami na umaagaw natin sa mga nakikita ng mga bata na maliit. Nagiging warfare sila. Kaya nakapanood at saka namamali na yung pagpapalaki sa kanila. Kaya ang deception talaga ni Satan nagiging high-tech na talaga. Kaya dapat maging maingat din po kung bawat isa sa atin sa mundo ng ating ginagawa. Disipul na pa talaga ang mundo ng ating ginagawa. Kaya patuloy lang po tayo kay ganun. Kailangan ko rin. Kaya masarap magkiling eh. Ang ating kapatira maging makatutuhan mo sa akin. Hindi masayang yung pagpunta niya sa panumbahan sa puno ng pamilya. Yung pamilya ko nilalapit ko rin ang lalapit ko. Parang butinigan ang kanilang puso. Kasi pinaunawan natin sa nila sa atin ay individual salvation nga rin eh. Sa atin, susuporta lang tayo pag i-prepare rin natin sila. Nasa kanila pa rin pampapapasya. Amen. Okay. Di, meron mapapabot ng mga prayer item. Pray tayo. Bunot na lang tayo. Yan si Baka mas mabangot kung binigyan ko ng mabangot kaysa dun sa source. Organica. Ano ba pag-alawa lang tayo magkakatama naman? Ilan yan? 4 2 no, meron pa. Dami nito. 6 6 SAD pala. Sabi sa akin, Dami nito. Praise the Lord. Glory. Dami. Here I am. Wait.
salamat sa gabi dito at sa muli sa mga prayer petition at prayer request na ilang ko sa iyo. We believe, Lord, na simula pa lang ng aming prayer meetings, exhortation, yung iyong paningin at yung iyong pandinig sa lugar ko sa dakong lugar na ito. At nakikinig ka, Panginoon, natuwa ka sa aming exhortation, mas lalo ka, Panginoon, natuwa, Panginoon, kami po ay nanalangin sapagkat inacknowledge po namin ang kapangyarihan mo sa bawat prayer petitions na ito. Yes. Katulad ng aming po na pag-alalang, napakadilong po ng exhortation po niya ito, ang pananampalataya, ang siya po ginagamit po ninyo upang ano man yung aming bagitin, ano man yung aming po ipanalangin, ano man yung aming dinideclare, Lord, sa dakilang pangalan ng Panginoon sa Kristo, it will come to pass, Lord God. Sa matter of time, ang amin ang pumilintay sa pagkalam namin na ikaw po ang magbibigay ng katutunan lahat ng bagay ninyo. Every prayer request, ito man, Panginoon, ay healing, ito man ay financial problems, ito man emotional o mental, O Lord God, ito man, Panginoon, ito ba, relationship, O Lord, alam namin na lahat ng bagay na ito ay mapagbibigay po ng kaluwalhatian para po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat warrior po ninyo na siya po ginagamit po yung pagsasalupanan ay inapit sa iyo at magkaroon ng katubunan ng Lord God. Katulad ng lagi po namin sinasabi na panalangin po ang siya po toto o backbone ng iglesia nito, Lord God. At naniniwala po kami na bagaman apat ang po may Father God, we have a billion of angels, Panginoon, na siya po, Father God, na nakikinig ng mga panalangin namin upang sa ganun i-deliver sa inyo pong dakilang paanan ng lahat ng bagay na ito, Lord God. Salamat sa lahat, Panginoon, na ginagawa mo every Thursday. Ibili, Panginoon, at ang presence mo sa lugar na ito. At naniniwala kami, Lord, na lahat ng aming po napapakinggan, katulad ng exhortation po ni Ate Rona, at po'y Panginoon magre-rema sa bawat buhay po namin. Gagamitin po natin, Lord, that every time that we face problems, we face a crisis, or worries about buhay po namin, remind us about the faith, Panginoon, na siya po ang binibigay po sa amin upang mapagtakupayan po namin ang lahat ng bagay nito. Tinataas din namin siya, Panginoon, aming pong Friday service tomorrow, Friday worship tomorrow, Lord, sa bahay po nila Sister Dorothy. Ngayon pa lamang, Lord, we keep on inviting for your presence, the Holy Spirit, to be part, Panginoon, ngayon pa lamang ay mag-lead na Panginoon sa lugar na yun. Kaya mo, Lord, na mag-overflow yung presence mo niya, magkaroon, Panginoon, ng revival, magkaroon naman divine healing, O Lord God, katulad mo na ang Friday, Panginoon, napakaganda ng ginawa po ninyo. And we want more, O Lord, ng inyong pong presence, Father God. Upang sa ganon, lahat ng gagawin po namin ay power na ako sa inyo. Inataas po namin siya lahat ng minister po tomorrow. Kaya mo, Lord, na yan namin bawat puso po namin. We wanted, Panginoon, to serve you, na meron pong purity ng aming puso, meron pong kadakilaan sa aming mga kaluluwa, na pag sa ganon lahat ng gagawin po namin ay power matanggap-tanggap para po sa iyo. Unang-una tinataas po namin sa iyo, Panginoon, mga transport minister po namin. Lord, huwag po yan sa bawat puso po namin yung pagmamahal. Magamat na ikaw ay Father God ay napaka-exhausting, O Lord, pero yung aming ginagawa ay meron pong pagmamahal. We are not looking only for the reward, but rather, Panginoon, we want, Panginoon, to serve you, Father God. The most that we can do, Lord, is to transport and to bring back yung bawat kapatiran po namin, Lord. At hindi ka patapos, Lord, kung nakita mo yung aming dedication, yung aming commitment, Panginoon, sa pagka-transport, Lord God, at nakita mo kakulangan po namin, kayo po magbibigay po ng provision sa Lord God. Lord, alam namin na may mga kapatiran, na may mga anak na niyahanda na nailapit dito sa iglesia nito, na may mga sasakyan, may mga license, O Lord God, at hindi lang po yung Panginoon, we even declare, Father God, sa mga kapatid po namin, katulad po ni Kuya Manny, ang desire niya makatulong po, Lord. Ilapit po kami Panginoon sa tao na mag-aayos ng kanya pong license at mag-provide ka ng sarili po sasakyan ng iglesia. Napakayaman mo, Panginoon. We are not limiting you, Father God, pagkusunod, dinideclare na ang pananampalataya na ano mang Panginoon pangangailangan namin sa transport, kayo po magpuprovide ng mga bagay na ito, Lord God. Kandi, Panginoon, sa aming pong mga ministry head, ikaw rin po mag-provide ng mga bagay na ito, Lord. Sa music ministry po namin, Panginoon, still, Father God, kami po ay nasa stage pa rin ng pag-iipon ng mga instrumento, paghahanap ng mga instrumentalist, kandi, Panginoon, yung mga worship leader po namin, Lord God.
na alam din namin, Lord, na ititry mo si Ate Jessa, ititry mo si Ate Danica, na rin Panginoon si Kuya Ramin na na-involved na, at kung nga pa pagkamatiran po namin, nalod namin na napaka-gifted sa boses o Lord God. It's a matter, Panginoon, na ipuin ko sila, Lord God. Tomorrow, Panginoon, remind them, O Lord, kung makikita nila si Kuya Ramin, magkaroon sila, Father God, ng conviction sa kanilang puso upang makapagbigay ng kanilang talent para po sa iyo, Lord God. I-synchronize mo, Panginoon, yung aming pong music tomorrow, Lord, sa pangungunan ng Bigyanon, sa pagtugat pa lang, Father God, yung play pa lang, yung sounds pa lang ng instrument, Father God, magkaroon na ito, Panginoon, ng rema sa bawat word po namin. The moment that we open our mouth para po kumanta, Panginoon, ng mapapuri para sa iyo, alam namin that you will elevate, Panginoon, yung aming papuri at makakarating po ito sa iyo pong paanan ng Lord God. Magiging masamyong, mabangong samyo, Father God, yung bawat awitan po namin, alam po namin, Father God, na pwedeng maging prayer ng bawat isa, Lord God. Pasigit sa lahat, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Si Sister Dorothy, Father God, siya po mag-deliver ng message from your Lord. Pagkamat maaaring prepare na yung kanyang pong message, katong gabi ito, Panginoon, mangusap ka pa, Lord. Ano pa yung mga bagay kung gusto nilagay sa kanya, magkaroon po siya ng vision, magkaroon po siya ng dreams, upang sa gano'n ay kung anong gusto mong iparating sa iyong mga anak, yun po ang masabi po ni Sister Dorothy. Tulungan mo siya, Panginoon, na i-deliver lahat ng bagay nito, Lord. Itago mo siya sa iyong authority, kaya mo, Panginoon, ng banal na Espiritu ang pumili sa kanyang buhay. At sabi ko, makakapakinig, Panginoon, lagi mong buksan ang bawat puso namin. Tanggapin namin ng buong ang mensahe mo na siya po, Father God, makapagbibigay ng maturity, spiritual maturity sa bawat isa po sa amin, Lord God. Salamat po. Muli, Panginoon, po yung muli, Father God, yung National Guard na magbabantay tomorrow. Magkaroon kami ng provision, Father God, na hindi kami sutahin. Continually, Father God, na kami po may makapasok at malaya kami makapagtuloy doon sa bahay po ni Sister Dorothy and Lord God. We will worship you in the Spirit and truth at bayaran mo, Lord, na ang pangalan mo ang maluwalhati lamang sa aming pong kalagayan. The rest of our activities po namin, sa iyo namin yung pinagkakatiwala, Lord. Ibig, Panginoon, yung pagkain, pagkasaluhan po namin. We pray, Father God, na kayo po magpaspas ng mga bagay na gamitin mo kalakasan sa aming po mga pangatawan, Lord, yung bawat vitamins and nutrients, magamit po ito in order to replenish our health and our wealth, Father God, upang magamit, Panginoon, kinabukasan po, Lord. Salamat po. Pagpalain mong gabi ito, Father God, bigyan mo kami ng kanyang tulong at sa pag-uwi po niya, Ate Rona, like the traveling mercy ang siya po maranasan po niya. Pakarating siya ng tahanan po niya ng ligtas at pakatulong din siya, Panginoon, na meron po kagalakan sa kanya. Salamat sa buhay po niya, sa kanya pong exhortation. Patuloy mo siya buhay, Panginoon. Bigyan mo siya ng talino pa, Lord, upang magamit not only for the PM exhortation, but pagkukondak pa ng mga Bible study. And so, Father God, even allow her, Father God, to preach your gospel, Panginoon, dito pa sa pulpit, Lord God. Salamat po. Lahat po yung, Panginoon, tinataas po namin na may pasalamat at hinihiling po namin sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Kain. Praise the Lord. Lord. Listening ko ngayon sa Lord. Dinagdagan ko. Atake pa natin, di na. Nagdagdag pa ako ng kanin. Dinatake, apag naman tayo. Tapos naman tayo. Okay, bye-bye.